Praise the Lord. Thank you for all your guidance and protection. Uh, no. Ito yung sabi natin, all accounted for. No? Andito ba lahat? Sino ang wala? Siguro may mga hindi talaga kaya. No? But every time, ganun ang kaagad eh. No, kahit sa mga military, mga kung saan pa mang grupo, no, pag biglang nagkagulo, tapos pag nagtipon kayo ulit, pag sinabing all accounted for, wala bang nawala, walang nalagas, no, say number ganito, andyan pa rin ba? No. So pag sinabing ay sir, o sir, andito, present, no, ganun. No, and Lord, every time may sakuna na dumaan at pag sinabi namin pagdating ng service sa church, pag sinabing si ganito ba, andyan. So all accounted for. Lord, thank you so much. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Mga pato mo, Brother Sammy, all accounted for. Naglutangan yung mga pato mo. Hindi ba dumagsa yung dyan? Hindi dumagsa yung DSWD sa'yo? Kitang-kita ka sa camera. Sanay na sanay yan, diba? Sa sundalo yan. Wala pa sa kalingkingan yan. No? But tayong lahat, nakaranas naman ulit this week. Troubles will come. At hindi natin alam, calamities will come, hindi natin alam kung gaano kalakas yung kalamidad. Nakakaramdam tayo ng takot, ng nervyos. No? Doon natin makikita na ang tenga ng Diyos sa mga anak niya hindi sarado para pakinggan tayo. No? Talagang buhay ang Diyos natin, mga kapatid. Thank you, Jesus. No? Nung nagkita kami kanina ni Brother Roland, pinakinggan talaga, Brother Sam, ni Jesus yung prayer ko. Yung gulong ng kotse dito na eh. Yung tubig eh. No? Sabi niya pero yung labas, ano na yun? Pang first floor na yun, lubog na. Ang dami na. Pero yung amin, konti na lang. Lord, hanggang doon na lang talaga. Hindi. At yan ay patunay. No? Sabi nga ni Jesus, ng Diyos natin, my hand is not short that it cannot save. No? And God is not slack concerning His promises. No, hindi siya nagkulang sa atin. And kanta pa lang natin kanina, umaapaw na, parang, ganun talaga eh, connected lagi, Because the title of our preaching this morning, light lang naman tayo ngayon eh. Dapat relax. Dumaan yung bagyo, so light lang tayo dapat. Para relax naman tayo. No, ang title ng our subject this morning, be grateful to Jesus. No, very simple, no, but we must be grateful to God always. Ephesians chapter 5, verse 20. May mga ilang verses lang po tayo dito. Ephesians chapter 5, verse 20. Okay, andyan na. No, giving thanks always for all things unto God. No, magbigay palagi ng pasasalamat always, no, for all things, sa lahat ng bagay. No, mabuti man o masama sa pakiramdam natin, sa isip natin, mabuti man o masama, troublous or peaceful, no, sa pananaw lang natin lahat yan. Pero hindi subject ang Diyos natin dyan kung ang dinadanas natin ay masama. Hindi subject ang Diyos natin dyan. No, kayang-kaya niya yan. Giving thanks always for all things unto God and the Father, sa ating Diyos at sa ating Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. No, giving thanks always for all things. At yun ang dapat nating gawin in the name of the Lord Jesus Christ. No, bakit sa pangalan ni Jesus Christ? No, because there's no other name given among men whereby we must be saved, and it's only the name of Jesus. John 15:5. Book of John, chapter 15, verse 5.
Verse 5, I am the vine, ako ang puno, and you are the branches. Kayo naman ang mga sanga. He that abideth in me, ang sino mang nakakapit sa Kanya, nakakonect, and I in Him, at ako sa Kanya, the same bringeth forth much fruit. Ay talagang magbubunga ka, kasi nakakonect ka sa source. For without me, you can do nothing. So maraming mga tao dyan, kahit ganon kalaki ang kanilang bahay, pag napwesto ka sa ngayon, kahit ang bahay mo sa Ayala, Alabang, yung Provident ba, may mga nakatira pa rin doon? Wala silang choice Hindi rin nila maibenta. Hindi rin nila maibenta kasi pag sinabing Provident, yung lubugin, yung bahain, wala na. Hindi mo na maibenta kaagad. Pero klaro ang sabi ng Diyos natin, mga kapatid, for without me, you can do nothing. Ito ang laging ilagay natin sa isip natin na kahit ano pang gawin natin, anong properties, anong certification, anong diplomas mayroon tayo, pag tayo hindi nakakonek kay Jesus, ay wala, patay talaga tayo mga kapatid. At doon makikita, at dito makikita, sa mga araw na dumaan, nakalipas, doon makikita kung sino ang may Diyos at wala. At doon makikita na sa panahon na ito, pag ikaw ay may Diyos, advantage sa iyo. Advantage sa atin pag may Diyos ka sa panahon na ito, kaysa doon sa wala, kahit anong sigaw mo, mama, mama, tatay, tatay, nay, may, kuya, ate. Wala, lubog din sila ultimo signal natin, wala. Yung iba, binabaha na, muntik pang masusunugan, mabuti, hindi natutuloy yung sunog. Ang daming ginagawa ng Diyos na paraan to protect us, mga kapatid. That's why we must be grateful to Him always. Thank you, Jesus. So we pray for a while, Lord. Again, we are so thankful, Lord Jesus. Dumaan man ang sakuna, ang kalamidad sa mga araw nagdaan, Lord, we are victorious. We nakasurvive kaming lahat, Lord Jesus. Thank you for giving us the strength, the good health, sa healing. At yung mga kapatiran namin na patuloy nagpapagaling, Lord, be with them, take care of them, you guide them. Lord, thank you for your word. Our heart is filled with thanksgiving, with gratefulness in our heart, Lord Jesus. And out of the abundance of our heart, Lord, we are so thankful, we are so grateful, Lord Jesus, for what you've done in our lives. Lord, we thank you. We praise you, bless your word this morning. Lord, we do this always with all humility. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. So again, be grateful to Jesus. We can be grateful to our parents. We can be grateful to our friends, to our relatives, nanay, tatay, lahat. Pero wag nating kalimutan, above all, we must be grateful to God. And gratefulness, or sabi dyan, thankfulness, is an emotion. Pag binigyan ka, tuwan-tuwa ka, so nagpapasalamat ka. Out of the abundance of your heart, parang, ganun talaga. Ganun, yun ang nature natin. But God said, it is blessed to give. It is more blessed to give than to receive. Thankfulness is an emotion. Gratitude is an attitude of appreciation under any circumstances. So, gratitude involves being thankful. But it is more than that. Gratitude means expressing thankfulness and being appreciative of life daily, even when nothing exciting happens. Kahit walang parang kurente na magpapasaya sa'yo, ang gratitude ay ugali, karakter natin ng mga tao, and gratitude is a lifelong attitude na dapat andyan sa tao. Yung pagkakaroon ng gratitude, utang na loob ba yan? Ano pa may ibang word ng utang na loob? Yun lang bang ginagamit talaga natin sa gratitude? Pasasalamat, basta yung malalim na pananaw ng pasasalamat natin sa Diyos. At ang gratitude
ay siyang maglalagay sa atin upang tayo ay patuloy na magpakumbaba. No? Sa harapan ng tao, sa harapan kung sino man, sa harapan ng Diyos, lalo na because we are grateful to Him. And being grateful is always a reminder to us that we are nothing. No, na tayo ay wala sa harapan ng Diyos. Every time may mangyari sa buhay nating, Lord, I am grateful, I'm still alive. No, because yung dumaan na tubig dyan, no, kung matimingan, no, na ang bahay mo talagang sa alanganin, you have no choice. Kung hindi, iasa mo na lang sa Diyos. No, Lord, pwede bang yung tubig, i-divide mo lang muna. No, yung iba doon lang muna. Yo, Lord, ayun, masamang tao yan. Doon, no, doon lang muna ang tubig. Dito, Lord, okay na kami. Okay na kami maglimas mamaya. Basta sapat na ito na ma-feel namin na kasama rin kami sa, no, sa kalamidad na ito. No, hindi naman pwede. But God is so good. Mga kapatid, we must be ready our hearts always to give Him thanks, to give Him praise. Every time calamities will come into our lives. No, kasi depende na lang yan sa pananaw natin. Pero tayo ang mga tao, mga kapatid, na may Diyos na kinikilala. No, at hindi tayo exempted sa kalamidad, sa problema, sa sakit na dumadaan sa buhay natin. Pero yung ibang tao, pag nagkasakit, sisihin Diyos. Pero pag tayo nagkasakit, anong sabi ng Panginoon natin? This sickness is not unto death, but for the glory of God. Pero pag ikaw andyan sa sitwasyon na yan, Lord, ano ba to? For the glory of God? Or for... nakaratay. Tagalog din ba yun? Nakaratay. No? So, marami tayong pwedeng pagdaanan, mga kapatid. No? At yun lahat, puro basura. No? Ano talaga? Yung tinapon mo, babalik sa'yo. That is why yung lugar na pinuntahan namin, hindi pala sanay magtapon ng tao doon ng basura. Kaya walang ibabalik. No? Yun ang hinahanap ko talaga. Upos ng sigarilyo, kapirasong plastic. No? Wala ka talagang makita. Na ibang klaseng lugar yan. No? And thank you, Lord, for the opportunity. No, so we say praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa Psalms 100, hindi masaya pag binaha tayo. Pero pag ang bahay mo binaha at hanggang sakong lang, no, tumawa ka pa rin. Tayo ng mga Pilipino, very, very resilient, no, very flexible na klase ng mga tao. No, why? No, pag nakadanas ka niyan, tapos pag tumingin ka sa kapitbahay mo, sila ay lubog na talaga. So, pasalamatan mo na sa Diyos. Lord, thank you. Ang tubig, kunti lang. No, yung sa kanila, sobra-sobra. Lord, mas mabait ako kaysa sa kanila. No, parang ganun lang. Ano? Verse 1 sa 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Thank you, Jesus. No, why? Out of the abundance of the heart. Pag ang laman ng heart natin, puro galit, puro inis, ang bibig natin, nagiging viper tongue ito. No, yung serpent, nagiging ahas tong bibig natin. Nagiging makamandag, nagiging cobra. That is why pag galit ka, out of the abundance of our emotion, pag nasabi mo yan dahil inis, galit ka, yung bibig mo na sweetness ang nandyan, nakukonvert into poison, nagiging viper tongue, na pag sinabi mo yan doon sa tao mismo, anong pakiramdam niya? Nasaktan siya. Why? Dahil may lason. No? Pero kung ang sinabi mo mabuti, kahit anong sabi mo niyan sa kanya, no, wala lang sa kanya kasi walang lason. Huwag nating subukan uminom ng lason. No? Huwag nating subukan na, ay may lason ba ito? Tapos, ano ko nga, tikman ko nga, kung masasaktan ako. That is why pag tumama sa atin yung word na may lason, masakit. No? Because yung bibig natin, nagko-convert yan. No, but make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Why, mga kapatid? Kung ikaw ba naman nakasurvive sa araw na dumaan,
sa kalamidad na dumaan. Yung iba natin, mga kapatiran, andun pa sa kalsada. Yung iba, hindi pa nakauwi sa kanilang mga pamilya. Yung iba, andun sa trabaho. Nagsumika pa na makatawid. Pero pagdating, saan ka nakakita? 168 ba yun? No, doon sa may Divisoria? No? Lugar pala yan para mag-jet ski, ano? No? Saan ka nakakita? No, yung lugar na yun may nag-jet ski. No? Mayroon pa nga nagbiro. No, diyan sa EDSA, may tumawid na People's Republic of China na Coast Guard. No? No? Ginagawang meme. Kanila na rin daw yun. But jokingly, mga kapatid, no, and again, it's always our perception kung ano na ang gusto natin sa buhay. Pag may dumaan na kalamidad, pag may dumaan na trouble, anong gusto mo? Malugmok na lang o makabawi? Anong gusto mo? Gumapang na lang o tumayo? Mr. Edith ngayon, hirap makatayo. No, dahil na dulas siya. No, and Lord, we are still thankful. No, dahil hindi yung balakang, hindi yung no, thank you Jesus. Hindi yung ulo natin na isang tama lang. And God is still good. No, yun yung mga bagay minsan na pag yan dumapo sa atin, ang tanong natin kaagad, Lord, bakit nangyari sa akin to? No. Anong magawa natin kung yan inalaw ng Diyos na mangyari? No. Sabi nga ni Job, anong gusto nating mangyari? Lahat ng mabuti lang na ginagawa ng Diyos, tanggapin natin. Pag pangit, ayaw natin. No? At doon sa mga troubles, doon sa pangit na mga bagay, mga kapatid, doon na de-develop ang heart natin kung paano natin kilalanin ang gusto ng Diyos. No? Dahil pag puro mabuti lang, wala tayong experience sa Diyos. No? Pag puro in good health ka lang lagi, wala kang mapapasalamatan sa Diyos. Because in sickness, it's time. Yan ang mga panahon na magmuni-muni lagi. Yung kondisyon ng heart natin sa Diyos, kondisyon ng isip natin sa Diyos, Lord, ito lahat, ganito, ganyan. No? And we cannot appreciate healing without sickness. We cannot appreciate peace without troublous times. Hindi natin ma-appreciate ang sound mind, hindi natin mapahalagahan yung guidance ng Diyos kung laging smooth ang nangyayari sa buhay natin. No? Kung palaging isi-isi, kung palaging masaya, kung palaging may pagkain ka sa lamesa, parang okay na lang, no, andyan na lahat. Ang tendency mo, because of your comfort, pag biglang may kunting pangyayari, anong mangyayari sa tao? Magrereklamo ka agad. No, dahil sanay sa comfort. At pag tinanggalan mo ng kunti, magrereklamo na yun. Dahil laging may comfort. But the question is, ano na ang takbo ng heart natin? Ano na ang takbo ng puso natin when something bad is going to happen and will happen into our lives, mga kapatid. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Tama ba to? Oh. Serve the Lord with gladness. No, mayroong scripture diyan na ang Diyos nagalit, no, dahil ang sabi niya, no, ako galit sa inyo because you did not serve me with gladness. No, hindi pwedeng naglilingkod tayo na parang robot, hindi pwedeng naglilingkod tayo na gusto mo lang maglingkod, gusto mo magtrabaho kasi ang boss mo terror, ayaw mong mapagalitan, ayaw mo lahat dinumero dahil nagtatrabaho ka, nagsiserve ka dahil sa takot at dahil sa baka kung anong mangyari sa akin, hindi mo mararamdaman ang gladness. No? Anong mararamdaman mo? Yung pressure sa mga nerves natin. No? That every time, pupunta na naman ako sa opisina, nanginginig na naman itong mga nerves ko, ano na naman kaya mangyayari? No, lahat na lang. So stressful pag gano'n ang mangyayari. And you cannot serve no, na may kagalakan sa puso natin. Come before His presence with singing. Lord, give up kami dyan. No? His presence with singing. No? And Lord, thank you. No, kasi kung ang basihan, ganda lang ng boses, no, Sister Kalin, Sister Virgie. Tapos kakanta tayo dito, your worship is not accepted. Brother Roland, yung worship mo is not accepted. Brother Vince, worship mo hindi accepted. Bakit, Lord? Wala kayo sa tuno. No. Ay, kung gano'n ang basihan, baka 10 lang ang maiiwan dito. No, iilan lang. But we serve God. No, anong sabi ng Diyos? You worship me, but your heart is far away from me. No, you worship me with your lips, but your heart is far away from me. Lord, thank you so much. Dahil ang basihan,
No, maganda kung maganda boses mo. Pero ang issue sa Diyos palagi, we come unto Him, we worship Him, maramdaman natin ang presensya niya. Why? Because our heart is filled with gladness. Puno ng pasasalamat sa Kanya, at ito ang puso natin ang umaawit sa Kanya. That is why walang tao na mayroong utang na loob, may gratefulness sa puso, may malalim na pagmamahal, may pasasalamat sa Diyos. Hindi ka pwedeng magpasalamat na, yung title natin kanina, Brother Roman Pasuyo, yung pagdating ng gabi, kaya yung tao na yan, ang ganda ng silhouette ng tao na yan. Be grateful to Jesus. Why? Pagdating ng gabi, baka yun na yung last natin. At saka ang atake pa naman sa puso, ba't laging gabi? Kaya pala, may doktor dyan, yung doktor sa puso, mayroon siyang nilalagay dito na monitor sa BP every hour, 24 hours yun. Ilalagay niya rito sa braso mo, susuot mo yan for 24 hours, imo-monitor nung machine na yan every hour kung ano ang BP mo. Para malaman, okay, yung ganito sa araw, ang BP mo, okay. Pero pagdating ng alas 6 ng hapon, tumataas na naman, lalo na pagdating ng alas 3 ng madaling araw. Kaya pagdating ng madaling araw, para kang laging dahil ang BP mo pala, doon tumataas ng gusto, atake sa puso. Kaya doon niya yan tatargetin, okay. Dito ka mag-inom ng pang-maintenance mo sa oras na ito kasi dyan kailangan yan para ganito, ganyan. Yung pang-kolesterol mo, sa gabi mo uminom yan. Dahil yun pala, pagdating ng gabi pala, yung katawan natin doon magpuproduce ng, doon siya lumalabas yung mga kolesterol natin na yan, lalong dumadami ng dumadami. Kaya doon mo pala yan inumin sa gabi para yung mga, ewan ko kung tama ako, pero yan ang pagkapaliwanag pagdating ng gabi na yan, mailalabas yung kolesterol, dagdag doon sa kolesterol mo, tapos kung may pang-maintenance ka sa kolesterol, doon tutunawin na mababawasan ang kolesterol natin. So, ganon ang mga nangyayari, mga kapatid. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing, and we serve Him with gladness. Hindi tayo mga slave dito, hindi tayo mga nakatali dito that we cannot serve our God with gladness. We come sa Kanyang harapan na may pasasalamat. Verse 3, know ye that the Lord, He is God. And we know it, Lord, that you are our God, you are Jesus. It is He that hath made us. Siya ang gumawa sa atin and not we ourselves. Yan, klaro yan sa atin. And we are His people and the sheep of His pasture. Verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. We enter into that gate with thanksgiving. Kung ano man ang mga issues natin sa bahay, paglabas ng bahay nyo, mayroon pang sinisipa, gising na, nung oras na, pasalamat ka nga ngayon, wala tayong klase, tapos pakuya-kuya-kuy ka pa dyan. Anong oras na ito? Babiyahe pa tayo. Kung ano mga issues sa bahay natin, iwanan natin yan lahat doon. Balikan kita mamaya. Kasi yung issue natin, hindi yan pwede sa church. Makikita mamaya ang mga mukha natin. Brother, sister, may problema kayo? Obvious na obvious pa naman, di ba? pag may mga ganon, brother, bakit ganyan lang itsura? Bakit ganito? Because may mga issues doon sa pamamahay. Hindi pa tapos, babalikan kita mamaya. Wag naman ganun, hindi na yun maka-worship mamaya pag tayo rito. But, ang scripture ay klaro, mga kapatid, kung ano man ang mga issues natin, we must come, pagdating dito sa church, we must enter into that gate. Dala natin pasasalamat, dala natin kaligayahan. Why? Hindi tayo pwedeng humarap sa king natin na ang mga mukha natin malungkot, ang mga mukha natin parang walang pasasalamat. Every time we come into this church, kailangan may gladness sa mukha natin. Kasi kailangan yun, hindi pwedeng hindi. Ano pa bang gusto mo pagdating dyan, bibihin ka pa namin dito? Ay, bakit malungkot? Wala nang ganyanan. Dahil pag hindi pa natin nagawa yan, ibig sabihin, hindi ka pa nag-mature.
spiritually. No, why? Ay, ito Lord, may mga issues, may mga ganito, pero hindi ito pwede na itong makita mo sa akin pagdating ko sa harapan mo dyan. Lord, ito, I will set aside lahat ng yan. Dyan muna kayo, mga problema o ano pa man, mamaya. No. Pwede bang sabihin natin sa Diyos, Lord, di mo na ako pupunta dahil may tatapusin pa akong labahan. Papadalhan ka pa ng Diyos ng baha dyan. No. No, dahil lang sa labahan na yan. No, why? All those mga signs ng immaturity yan. Mga signs yan na ang Diyos hindi pa importante sa atin. No? At yung mga ganon, dapat graduate na tayo dyan. No? Dapat pag tayo, kung may partner ka dito, may asawa, no? Dapat pagpunta mo rito, kailangan magkasama kayo. No, hindi pwedeng, mag-commute ka! Ako ganun din! Kasi babalikan kita mamaya. No, hindi dapat ganun. No, mauna na ako sa church. Tapos pagdating mo dyan sa gate, brother, hindi ko talaga maitago yung things. No, talagang nangingibabaw yung hindi ko makuhang enter into his gates with thanksgiving. No, kasi, kitang-kita pa Oh, but Lord, thank you, you're merciful to us. No. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Verse 5, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his trust endureth to all generation. Every time that we are suffering, mga kapatid, walang ibang magko-comfort sa atin kung hindi Word of God. No, and we must remind ourselves through the Word of God. No, ano ang sabi diyan? David, wala na siyang malingunan. No, nagtago sa kuweba, Cave Adullam. Pagtago niya doon, hinahanap siya ni Saul, tindi ng kanyang problema na dinanas. Lord, bakit mo pa ako tinawag? Ganito lang naman palang mangyayari sa buhay ko. Tago ako ng tago kay King Saul, papatayin niya ako. Nung shepherd boy ako, Lord, kontento na ako doon kasi tinutugtugan kita. Kaya ko namang patahin yung bear at saka yung lion. Lord, okay na ako doon. No? Tapos nangyari, tago sa kuweba. No? Tapos may yung mag-anak niya, nanay, tatay, mga kapatid, sumama sa kanya, mga depressed din. Tapos pagdating doon, may mga 600 ba yun? Yung mga kasama niya, sumama sa kanya. Yung mga sumama sa kanya, yung mga undergraduate, walang diploma, wala kahit ano. No, tapos sumama sa kanya, mga depressed din. Ang tanong ni David sa sarili niya, ako ba madidepressed din? No, sabi niya, alam nga naman sabayan ko sila. That is why, anong sabi ni David, encourage yourself in the Lord. Why? Yon ang patunay na hindi mo pwedeng asahan ang nanay, tatay mo, kapatid mo, mga anak mo, o sino pa man, kaibigan mo. That is the day na wala kang pwedeng asahan but the Lord. Wala nang iba pa, mga kapatid. Dito, pag malungkot ka, kung anong sitwasyon mo, may sakit ka or anything, maghalungkay tayo ng Biblia. Lord, ano ba ang promesa mo rito? Lord, anong kailangan ko rito? Huwag kang umupo lang sa isang tabi at, Lord, kailan mawawala ito? No. Hindi yan mawawala. Hanggat hindi mo nare-realize na lumapit ka sa akin. No. At yung mga time at araw na ito na dumaan, yan ang mga moment na pagkatapos ng kalamidad, it's time for us to look on our God. Tumayo tayo, kagaya nun, bagyo, matindi, but you're still able to sleep. You're able to have a coffee. Mayroon kang kape, mayroon kang pagkain, mga kapatid. No, that's enough to give our thanks, our gratefulness with Jesus. Na Lord, ang daming tubig na dumaan, pero ikaw nagkakape. Pasalamatan mo yan sa Diyos. No, why? Because hindi tayo yung nire-rescue doon na parang, Lord, in the day of trouble, talaga, no, mamamatay ka na doon. No, anong sabi? Hindi kailangan mga extravagant, hindi kailangan na maramdaman natin, Lord, thank you, 10 kami doon, ako lang ang niligtas mo, lahat sila patay, na-realize ko, Lord, na talagang mahal mo ako. Hindi ganon! Hindi ganun ang klase. No, in all things. Because God, anong sabi niya? God created everything. Anong sabi niya? My thoughts are only good for you.
No, sabi niya, wala akong kaisipan na masama na ibibigay ko sa inyo. Lahat mabuti. No, that is why hindi kailangan na, no, ay brother, grabe. Yung pasasalamat mo ngayon, sobra-sobra. Nakaraan, hindi ka naman ganun. Brother, kasi iba tong ginawa ng Diyos sa akin ngayon. No, talagang matindi ito. Ay brother, sana every Sunday, ganun ang worship mo, ano? No, oh brother, yun nga sabi ko kanina. Brother, no, na-aksidente yung bus, ako lang ang buhay. No? Kaya matindi yung pasasalamat ko sa Diyos. Hindi ganun tayo. No, in every small little things that we have, pagising pa lang natin mga kapatid. No, thank you Jesus. And we must face every trouble with hope, with faith with God. Ay hindi madali maglinis pag ikaw binaha. Lalo na yung baha, may kasamang mga putik. Doon sa amin, kulay brown ng ano eh. Kasi yung mga lupa, bumababa, sumasama sa tubig, talagang kulay brown na, so pag may sofa ka, ang kotse mo lumubog, ay kahit anong gawin mo na linis, tapos ibebenta mo dahil nilubog na, malalaman pa rin na yun ay binaha kasi pati malilinis mo lang yung mga makikita mo lang. Pero pag chinek na nila, yung mga connector na yan, pag ganon, kulay brown, nilubog, lahat. Tapos ka na. No? Pag gano'n ang mangyari. At hindi madali ang maglinis, mga kapatid. But we still, maging optimistic pa rin tayo na, Lord, ano to baha lang naman to. No, tingnan natin kaagad yung paligid natin. Hindi naman masama mag-compare No, pag pakiramdam mo na bigat ng sitwasyon mo, tumingin ka lang sa paligid mo. Dahil makikita mo, terrible, sila pala mas matindi pa. No, yung akin pala, lilinis lang ako. Big issue na sa'yo kasi tamad ka. No. Para bang yun na yung the hardest thing of my life. No, yung maglinis. Kung ang nanay, tatay mo may edad na, kaya mong makita na sila naglilinis? Kayang tanggapin ng heart mo na sila nagwawalis, nagaganon doon, tapos ikaw nakaupo ka lang, na yung kanin ko, yung kape ko, ganito, may edad na yung magulang mo. Pag ganun ang mangyayari, no, at sana wala tayong young people na ganyan dito. No, hindi talaga dapat yan. No, and out of the abundance of the heart, our heart, gratefulness, thanksgiving with our heart. No, sa kabataan pa lang natin, we must develop that attitude, character na mayroon tayong yung sense of thanksgiving, thankfulness in our hearts. No, sa mga magulang natin na yan. Pag may edad na sila, ikaw na anak, hanggat nandun ka sa loob ng pamamahay ng iyong magulang, you must obey. No, huwag mong sasabihin na kumikita ka na ngayon. No, pag kumikita ka na ngayon, edi maghanap ka ng bahay mo. No, kung kaya mo na pala tapos sasabihin mo, hindi ko na magawa lahat kasi ganito manay tay. No, tapos hindi nararapat hanggat nandun ka sa loob ng pamamahay, magulang mo yan. No, pag may time ka, yun, gawin mo kung anong dapat mong gawin. No, dahil pag may nangyari sa magulang natin, may edad na sila, hindi kaya ng heart natin. No, na yun bang makita mo na kung sa Ilonggo pa galumpiga ano na yan dyan? Hindi na yan. Kung kaya natin, tayo nang gagawa niyan, mga kapatid. Huwag nang iasa natin yan sa magulang natin. No. Psalms 37 verse 23. Psalms 37. Verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. No, steps, yung mga yapak, no, ng mabuting tao, righteous man, matino, kumikilala sa Word of God, kumikilala sa Diyos. No, yung kanyang mga galaw, yung kanyang mga steps, mga hakbang, lahat ng yan ay guided ng Diyos. That is why kung mayroon mang mga mistakes, mayroon mang mga errors, hindi ganun ka fatal, hindi ganun ka talaga bang malulugmok siya ng gusto because it was guided by God. 24, though he fall, no, kahit siya ay bumagsak,
he shall not be utterly cast down. Hindi siya lubusang masira, lubusang ma-destroyed. No, for the Lord upholdeth him with His hand. No, ganon ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Again, no, buti si Sister Rosamia, may third floor pala sila eh. No, kami, Sister Rosamia, hanggang second floor lang kami. Sila may third floor. So imagine, mga kapatid, yung araw na yon, yan, gumala doon si Brother Wilfred, si Brother MM, si Brother Rimos, nagla-live sila. Bumabagyo, nagla-live sila doon. No? Ano daw yun? Apostolic update natin. No? Andito kami ngayon sa May Del Monte. No? No? Yung bridge doon, mga kapatid, yung gasoline station, yung tubig naman. No? So, every time, pag may ganon, kung sino yung mga takanira doon, sila Sister Rosamia, oy, kamusta na kaya sila? Anong nangyari? No? O yung side na ito, anong nangyari sa lugar nila? Bakit ganito, ganyan? Pero pagdating ng Sunday, pag sinabi mong andito ba o ganito, at makikita mo na present lahat, Lord, we are so grateful, Jesus, for being with us. Thank you for your goodness, Lord Jesus. No, why? God, ganun talaga ang gagawin ng Diyos eh. Ipapadana sa atin mga kalamidad, mga sakuna, mga sakit, ipapadanas talaga sa atin ng Diyos yan para makilala natin siya. No, kasi useless eh. Lahat mabuti, lahat kasiyahan lang. No, hindi natin mapalagahan ang paglilingkod natin sa Diyos. At hindi natin makuhang tumayo sa Kanya pag lahat provided. No, kasi time will come, ang Diyos talagang gagawin niya, sisiguraduhin niya na wala ka ng maasahan para yun ang time na tayo ay matutong tumingin palagi sa taas. No, and every time, pag ang Diyos ang may magawa sa atin, bago tayo matulog, Lord, yung puso namin umaapaw, Lord, thank you for this another day that you've given us. No, thank you. Thank you, Jesus, for the breath of life. Every time na tayo ay gumising, kahit hindi mo pa mabigkas, pero nakagising ka, Lord, thank you for the breath of life again. No, give me another day again, Lord Jesus. No, malaking bagay yun, mga kapatid. Tapos pag sabi mo, ikaw, kamusta tulog mo? Good. No, kamusta tulog mo? Papa, andun ako sa birthday. Kumakain na sana akong ice cream, ginising mo ako. Nananaginip, ay sige anak, balik ka muli, balik ka ulit. No, tulog para matuloy mo yung panaginip mo. Natunaw na yung ice cream. No. Kapag tinanong mo, okay ba sila? O okay, nawala na yung sakit, nawala na yung lagnat. O ikaw, kamusta ka naman? Okay naman ako. O si ganito, ganyan. O lahat, okay. O Lord, thank you so much. No. Why, mga kapatid? No, just look around us. No. Hindi kailangan ng mga, yan ay attitude, karakter, ugali natin sa Diyos that every time mayroong may mangyari, Lord, ito parang ang bigat sa na pwede naming harapin, pero Lord, hindi mo kami pababayaan dito. No? At pagkatapos niyan, mga kapatid, after obstacles, after troubles, after calamities, ihanda natin palagi ang puso natin na kung paano magpasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos, alam niya na kakayanin natin. No, there hath no temptation taken you. No, na hindi common sa tao, but God will make sure na kayang lampasan natin lahat. At sa pag nalampasan na natin na yan, nagawa na ng Diyos ang kanyang parte kung paano tayo pagalingin, kung paano tayo proteksyonan, kung paano siya mag-provide sa atin. Ang trabaho naman natin ngayon, kung paano i-express sa Kanya ang pasasalamat natin. Pangit naman. That every time, pumasok tayo sa gate na yan, every time na lang. Kasi makikita yan sa worship natin, mga kapatid. Ang worship natin, hindi plastic. Wala tayong choreography. Kanan, kaliwa. Hindi choreography ito. Anong gusto nating makita? Sister Kalin, si Sister Virgie, okay, right. Ano yan, calisthenics o aerobics o ano? Why? Hindi Zumba. Zumba. Ibang klase, hindi tayo dito ganun, mga kapatid.
But every time na tayo ay magsama-sama sa lugar na ito, you worship with your own, you worship your own, you worship your own. Pero anong nangyayari mga kapatid? Pag tumingin ng Diyos, ay mabuti yung heart nila. May pasasalamat pa rin sa akin mga kapatid. Why? No. Because in our comfort, no, in our, anong sabi ni David, no, in my prosperity, I shall never be moved. No, why? Pag dami mo accomplishment, dami mo ng kotse, dami mo ng bahay, no, ang dami mo ng ari-arian, dami mo ng pera sa bangko, no. Pero dati ikaw ay napaka-faithful sa Diyos. No, kung pwede pa lang lumuhod ka lagi diyan, yung mga panahon na walang-wala ka pa. Now that you have that, all the comforts mayroon ka na. No, sabi ni David, I shall never be moved. Hinahawakan niya lagi ang heart niya, Lord, itong mga bagay na ito, hindi ito ang magpapalayo sa akin. No, Lord, yung mga bagay na ito, yung tao na ito, hindi ito ang magpapalihis ng puso ko sa iyo. No, why? No, ay isasadyain talaga ng Diyos yan. No, comfort zone mo yan? Sige, subukan natin. Gigibayin ko yung comfort zone mo, titingnan ko kung ang puso mo ay nasa akin pa rin wala. Yan pala ang pray mo. Sige, sasagutin ko yan kunyari, pero titingnan ko kung ang puso mo na sa akin o hindi. Mas nakikibabaw ba yan? Sige, gusto mo ng companion? Tingnan natin. No. Why? Ang Diyos talaga sasadyain na yun. No. Sasadyain ng Diyos na mangyari yan, experience sa buhay natin. No. Sasadyain ng Diyos. No, anong ginawa niya? Sinadya nga niya. Anong sabi niya kay Abraham? I-offer mo nga sa akin si Isaac. No. Tatay yun. No? Pag ang anak may sakit, tayo ng mga magulang, ano ang sentimento natin kaagad? Lord, sana kami na lang. No? Huwag na kasi hindi namin kaya makita na yung mga bata may sakit. Yung anak namin may sakit. Ganon ang heart ng mga magulang. No, hindi natin kakayanin. Pero anong sabi ng Diyos kay Abraham? Sabi niya, doon, pumunta ka sa lugar na ito, i-guide kita, dalhin mo si si Isaac, pagdating doon, i-offer mo siya. No, kasi, no. Pero anong sinabi ng Diyos? Hindi niya naman sinabi kay Abraham, na gawin mo yan, Abraham, kasi ititest kita. No, walang ganun ang Diyos sa buhay natin. No, ihaharap niya yung sitwasyon, bahala ka mag-decide, ang Diyos nakatingin, nakaganon siya. Why? Because every victories, every pagtayo natin sa Diyos, nakaganon na yung kamay niya. No, sige, pag ang pinanindigan mo ako, yung kamay niya nakaganon na eh. No? Yung sinasabihan niya na doon si Pedro at saka si John sa langit, sinasabihan niya na, John, Peter, be ready. Pag ito sumunod at pinanindigan ako, buksan mo kaagad yung bintana at saka pintuan, ibuhos mo kaagad sa kanya dahil tumayo sa akin. No? Yan. Pero kwento lang yan mga kapatid. Ano? No, windows of heaven. No, pwedeng, pero ang gusto nating sabihin mga kapatid, ang Diyos sasadyain niya yan na mangyari. No, iharap niya yung sitwasyon, yung issue. Tayo naman kahit takot, kahit nanginginig, Lord, just guide me, just help me. Ano ang dapat kong sundin dito? Pwedeng sabihin ng Diyos, Lord, pwede bang i-offer ko sa iyo mamaya si Eliezer na lang, no, yung tauhan ko. Kasi anak ko ito, Lord, nag-promise ka pa for 25 years. Tapos ngayon, babawiin mo lang pala. Hindi ka tumutupad sa pangako mo. Pwede natin sabihin sa Diyos, di ba? Lord, ang tagal kong inantay ito, tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na i-offer ko. Lord, iba na lang. Pero anong gustong makita ng Diyos? No, anong sabi ni Isaac? Tay, saan ang offering? No, sabi niya, Nak, God will provide. Habang tinatalian siguro, Lord, wala pa rin ba dyan? Nakatingin siya sa paligid kung may... Hindi, anak. Pero anong sabi ni Abraham? Concluded ang kanyang sinabi. No, conclusion kaagad. Sabi niya, anak, God will provide. No, pag tayo mga kapatid, ang Diyos walang magawa but to provide. Pangalan niya yung nakasalalay. Ayaw niyang mapahiya. Lord, sa sitwasyon na ito, hirap ako, natatakot ako, but Lord, I know that you are there. You will guide me, you will protect me. Ganon ang mangyayari, mga kapatid. No? Kahit natatakot ka,
Yung bang kahit natatakot ka, nanginginig ka, Lord, haharapin ko ito because I know that you are there. Hindi mo ako pababayaan dito. Ang Diyos, wala na siyang magawa. Ay, tinawag na yung pangalan ko. No, ano pang magagawa ko? Samahan ko ito. No, baka kung sino pang tawagin ito. No? Why? Dahil alam ng Diyos, pagkatapos niyan, alam niya na pupurihan natin siya, mga kapatid. No, that is why. No. We come to God, we serve Him, habang patagal ng patagal, habang tayo ay tumatagal sa church, sa paglilingkod natin sa Kanya, walang makapagsasabi na wala tayong experience sa Diyos. No, tuloy-tuloy ang experience natin sa Diyos, palalim ng palalim yung experience natin sa Diyos. Kaya yung mga new converts natin, pag nagreklamo sila, brother and sister, ang hirap ng ganito, sa pamasahe pa lang ganito, ang hirap talaga. Tapos yung kinakausap mo na brother, sister, no, ang simpatya niya wala sa iyo. Kasi ang gusto mong makita na malungkot din siya kasi para makarelate siya sa sinasabi mo na dapat lungkot na lang. Oo nga, ang hirap ano. Ganun pala. No, pero pag tiningnan mo siya, nakasmile sa'yo. Hey, sister, tuloy lang, tuloy. No? Why? Tapos na tayo dyan. No? Hindi tayo ay sige, oo, sige, next Sunday, we will understand. Wala kang pamasahe. Huwag ka munang pumunta sa church, ha? No. Kung kailan ka lang may pamasahe, sister, brother, no, yun lang gawin mo because your God cannot provide. No? Pero anong sinasabi natin, mga kapatid? Just move on, just go on. Because God can provide anything. God will provide, mga kapatid, at out of the abundance of the heart, doon pa naman talaga. No? Hindi, pag nasa comfort tayo palagi, wala, parang relax lang, parang okay lang. Pero pag sa sitwasyon, nasusubukan ka na naman ng Diyos, no, ito, test, trial. Ang pinag-uusapan natin, hindi retribution. Hindi yung dahil sa tayo ang may gawa na kalukuhan, iba yun. No, Lord, talagang hirap na hirap ako. Thank you for the trials. Ikaw ang may gawa niyan. Isisi mo pa sa akin. No, isa-isahin mo, bakit nagkaganyan ang buhay mo? Hindi ang Diyos ang may gawa niyan. At malalaman natin, mga kapatid, madali lang naman malaman, Lord, ito ba ay pagsubok na hinaharap mo sa akin? Why? No, madali lang malaman. Kasi bakit? Kung alam mo, wala ka namang ginagawang kalukuhan, it's a trial. No, it's a test coming from God. Ganun lang kadali yun. Pero puro kakalukuhan, puro paglabag sa Word of God ginagawa mo, ay wag mong sasabihin sa Lord, thank you for another trial. No, hindi ganun yun. Gawa mo yun. No, ano lang yan, penalty sa consequences lang yan sa ginagawa natin. No, wag nating dahilan palagi that brother, every day I have a trial. No, tayong may gawa niyan, mga kapatid, hindi ang Diyos natin. No, iba yun. No, ibahin natin yan, mga kapatid. No, say praise the Lord. No, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Verse 25, I have been young. Sabi ni David, no, imagine, 21 attempts na gusto siyang patahin ni King Saul. No, imagine mo, ganun ang buhay mo. Lagi kang magtatago. Ang iniisip mo na lagi, Lord, itong nararamdaman ko, issue ko ngayon, ito ba ay last ko na? Minsan may ganun kang thinking, Lord, ano ba to? Ito na ba yun? No? Lord, Lord, ito na ba? Pero pag nakasurvive ka na naman dyan, tapos bigla kang, Lord, thank you for another day. Iba, mga kapatid. No, iba talaga. You know, that is why hindi akalain ni David na aabot pa siya na siya ay tumanda in a old age. Sabi niya, ako ay naging bata rin. No, I have been young. And now, sabi niya, I'm old. May edad na ako. Mga 70 years old. Kasi mga 70 years old namatay si David. Yet, have I not seen the righteous forsaken? And we must maintain, mga kapatid, this righteousness because ito ay pangako ng Diyos na pag ang tao matuwid, righteous, holy sa harapan niya, hindi naman tayo perfecto, pero anong sabi niya? Siguradong hindi pababayaan ng Diyos. No, kung tayo ay naghihirap, matagal na tayong naglilingkod sa Diyos, huwag nating tanungin ang Diyos kung anong pagkukulang niya. Ang tanungin natin yung sarili natin. Lord, anong side ako nagkulang? At babalik pa rin tayo, mga kapatid. Financially, kung tayo ay talagang gapang palagi, matagal ka na sa church,
Wala kaming ibang advice. No. Maging faithful sa tithes and offering. No. Walang ibang, anong ma-advise natin? Brother, maghanap ka ng trabaho na mas malaki ang sweldo. Pag malaki na ang sweldo mo, yung dating hindi mo ginagawa, nagagawa mo na rin ngayon. No, yung dating kontento ka lang sa paamoy-amoy ng tuyo, no. Ngayon everyday ham ka na. No, everyday lechon ka na. No. Ganon ang mangyayari. No. No. Why, mga kapatid? No. Pero kung tayo, again, walang ibang solusyon eh. Gusto natin umasenso sa buhay, lalo na financially, mag-faithful tayo dito. Kasi ito mga kapatid, brother, bago lang ako sa church, ganito, halimbawa, ganyan, o ilang taon pa lang ako sa church. No. Why? Naranasan din namin yan. No, na ganun din talaga. Bawat bigay mo, parang ang sakit ah. No, Lord. Pero doon mo makikita, mga kapatid, na bawat, napakaklaro eh, no? Simple lang ang mathematics ng Diyos. No? Bigyan mo kong 10, bigyan kita ng 90. No, hindi ka pa balugi dyan? No? That is why kung pwede lang ma-bribe natin ng Diyos, Lord, you give me 90 always and I give you the 10. No? O sinong lugi? No? Eh, ang problema, ang Diyos natin sa langit, hindi niya kailangan ang pera natin, hindi niya kailangan ano ang gustong mangyari ng Diyos sa atin, yung obedience natin. At sinasabi natin ito, mga kapatid, again, no, sinasabi ko, pera-pera na naman ito. No, para bang may tumatayo na yung mga balahibo natin, baka magkaroon ng connotation o yung mga yan, pera na naman ng church, pinag-uusapan. Hindi ganun, mga kapatid. Because we've been there na kung gusto mong umasinso sa buhay, maging faithful ka dyan. Hindi lang dyan, mga kapatid. Kahit puro kabigay ng tithes, ng offering, kung disobedient ka pa rin sa Diyos, ay anong tawag dito, bagsak din ang buhay mo. Talagang gagapang ka rin talaga pag ganun. But if you are obedient, now, mga ilang taon, your trial and testing, mga period mo na yan, akala mo parang hindi ka makakaahon. Pero pagkatapos na makita ng Diyos, job well done. No, talagang tinayuan mo ako. Anong gagawin ng Diyos? Mayroon din siyang package deal. No, akala mo may utang ako sa iyo? Okay. No, ito ang daming paraan ng Diyos para makakompensate sa atin. No, ang dami niyang way kung paano siya makabawi sa atin. No, magugulat ka na lang, ay Lord, mahihiya nga tayo sa Diyos eh. Kung tutuusin, mahihiya tayo sa Diyos. No, why? May mga kapatiran tayo na hospital. No, magkano agad? No, latest natin, si Brother Norman, 64,000. Mabuti, may card. Eh kung wala, saan mo kukunin ang 64,000? No. Yung oxygen lang natin, lahat, ginagawa ng Diyos. Walang ibang way, mga kapatid. At yun ay tinuturo natin why. Yun ang naging problema ng mga Israelites na wala ng Word of God sa kanilang harapan. Wala nang nagtuturo, but tayo, mga kapatid, no, kahit alam natin na minsan mahapdi, pero dahil yun ang Word of God, kailangang ituro natin at makikita, mga kapatid, na unti-unti, yon ay dati pangarap mo lang, ngayon natutupad na. Why? Ang Diyos ang gumagawa niyan. No? At yun, mga kapatid, yun yung sinasabi, kung ngayon, wala namang nakakaalam na talagang nasaktan ka pagbigay mo niyan. No? Ikaw lang nakakaalam niyan at saka ang Diyos mo. Pero time will come, dahil ikaw lang ang nasaktan, time will come, ikaw lang din ang mag-harvest niyan. Lord, ako nagsuffer dati, ngayon ako naman. Yung para no, yung ganong punto, why, mga kapatid, again, obedience pa rin. No, kasi napagdaanan na natin bilang nyo converse, napagdaanan natin yan. Sabi ko, Lord, 10 na lang ito. No, but out of the abundance of the heart, anong nangingibabaw? Lord, 10 na lang ito, ihuhulog ko pa dyan. Pero ang Diyos talagang, He's watching us. No, naranasan din namin yan. Nag-aaral pa kami sa TUP, sa Talisay, TUP Visayas. No, sakay kaming 3, yung 2 kong kasama, walang pamasahe. Jeep kami. No, nagtahi-tahimik lang sila. Estudyante, walang pamasahe, tahimik lang. No, tapos kumanta naman. God is watching us from a distance. May kanta tayo gano'n, di ba? Kuya, wala po kami pamasahe. Pwede pong palibre. 7 pesos lang yata ang pamasahe noon. So, praise the Lord. Lapit na tayo, mga kapatid. No. I have been young and now I am old. Have I not seen
righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ito totoo mga kapatid. Talagang because this is the word of God. No, anong sabi ni David? No, yung taong matuwid, ang Diyos gagawa talaga ng paraan na hindi ka malugmok, hindi ka manghingi, hindi ka magpalimos, dahil ang Diyos gagawa ng paraan na maglagay ng pagkain sa table natin. At dahil sa dami ng kanyang gagawin, anong sabi niya? Kung siya man ay may mga lahi, siya man ay may mga anak, mga apo, lahat ng yun. Dahil sa kanyang kabutihan, sila rin ay makikinabang. No. No, why? Ganun lang naman Kung anong tinanim natin, yun din ang aanihin natin. Pag tayo ay nagtanim ng kabutihan sa harapan ng Diyos, yun din ang aanihin natin. At sa atin mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, anong sabi niya? Ang mayroon doon sa langit, siksik, liglig, umaapaw, yung nga dati nung sa Bacolod din, bago pa rin ako sa church, talagang sabi ko, grabe, sana time will come, gaganda ng long sleeve nila, mga kurbata nila, ganon. Sabi ko, ako nung time na yon, basta importante malinis. Suot mo ngayong linggo, sa susunod na linggo, ganon pa rin. Malay ba nila kung 5, 10 ang ganyan mo? No, importante malinis, mabango, walang amoy. No, ganon. Pero pag patuloy ka lang sa Diyos, maya-maya, hindi mo alam kung saan manggagaling ang mga ravens. No? Hindi mo alam kung saan manggagaling ang provision ng Diyos na lahat ng yon. Hindi ka naman nagparinig. Hindi ka naman nagkwento or anything. Pero lahat kita ng Diyos mga kapatid. No, and all we need to do is to become faithful and righteous before His eyes, mga kapatid. No, verse 26, He is ever merciful and lendeth His seed and is blessed. No, last verse natin, maaga tayong magtatapos. Proverbs 18:18. 18. Tama ba ito? Brother Roman, yung they prevented me in the day of my calamity. Proverbs ba yan? Yan sa mga, Psalms. Proverbs kasi nakalagay dito sa Psalms pala ito. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. Itong last verse natin, mga kapatid. Ang sabi ni David, sabi niya, sa mga araw na aking mga kapigatian, sa mga araw na ako ay maraming mga hinaharap na mga issues, mga problema, tapos dinagdagan pa nila, andon pa sila upang magdagdag, pero anong sabi niya? But the Lord was my stay. Sabi niya, ang aking Panginoon ang siyang aking gabay. Lord, kitang-kita namin ang kamay mo. Iba-iba ang mga problema natin sa buhay. Iba-iba ang mga issues na hinarap natin sa buhay, sa pamilya, sa kalusugan, dito sa church. Pero anong nakikita natin, mga kapatid? The Lord was our stay. Siya ay ating gabay, yun pa naman ang pinaka-importante. Pag gulong-gulo ang isip natin, nasa depression ka, nasa sitwasyon ka, kahit sa opisina, pag may problema ka, hindi mo alam kung anong dapat gawin, anong kailangan mo? Gabay. Anong kailangan natin? Guidance. At pag mga ganun, mga kapatid, huwag tayong mahiya. Pag tayo may dinaranas at kailangan natin ng guidance, ng gabay, huwag tayong mahiya. Anytime, pwede tayong lumapit sa mga leaders natin, sa kung saan ka pwedeng magsabi na, mayroon akong sitwasyon sa opisina, sa pamilya, ganito, can we pray for this? Anong pwede mong guidance, brother, sister, na ganito? Huwag tayong mahiya. Because the Word of God will guide us kung ano ang dapat gawin. Huwag lang tayong lumapit sa kapatiran natin at huwag daw mahiya. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Huwag mahiya. Oo, brother. Hindi ka namin pahihiramin. Ang gagawin namin is to give you guidance kung paano makalabas sa sitwasyon na yan. At sa paglabas ng sitwasyon na yan, we can give God the glory. Mabigyan natin siya ng papuri, mga kapatid. And again, in whatever way, sa sitwasyon natin, mga kapatid, mabuti, masama, in good or in bad, in everything, small or big,
we must be grateful to God always, mga kapatid. Thank you, Jesus.